Thank you. Are you presented there? When you expected? Makalakad. Thank you. Kanina, sir. Okay, Kay Senator Laila. Sa Senator Laila. Attorney Didot, yung anong turn of events na nangyari kanina? Yung prosecution witness, ano pong nangyari? Okay, go ahead, sir. Kanina nag-presenta yung prosecution ng mga witnesses nila. Sinalang nila yung isang inmate natin na si Jaime Pancho, at supposedly sasalang rin nila si Magleo. Dapat isasalang rin nila yung tatlong black witnesses na lahat naman ng kanilang testimonya ay ina-adapt dun sa Criminal Case 166. Matatandaan ninyo yung sa Criminal Case 166. Dito ay grinant ang demurrer to evidence ni Senator Laila de Lima at napawalang sala sila doon. So nung tinignan naman yung mga salaysay doon, apart from the fact na napawalang sala sila Senator Laila de Lima sa Criminal Case 166, hindi rin pasok dun sa inculpatory accusations, no? Kasi 2016 yung dito supposedly, no? Pero hindi naman yun yung tenor ng testimonya doon sa black witnesses. So ang nangyari doon, hindi na namin krinos, inadapt na lang at natapos yung proceedings, no? Pati supposedly iko-cross-examine si Peter ko, pero nakita rin naman na hearsay yung salaysay niya with respect to dun sa mga akusado, kaya hindi na rin cross-examine. Pero ang importanteng development natin ay yung sulat, no? Sulat ni Rodolfo Magleo, no? So si Rodolfo Magleo dapat kanina magte-testify para sa prosecution, no? Pero bago magsimula yung trial ay inabot niya ang isang sulat kay Senator Laila de Lima. Inabot niya lang. Kay Senator mismo. Kay Senator mismo. At nakalagay dito, no? Babasahin ko lang. October 12, 2023, former Senator Laila de Lima General Franklin Bucayo, PNP Custodial Center, Camp Crame, Quezon City. Madam de Lima, Sir Bucayo, greetings. I, together with my fellow state witness, PNP Sergeant Nonilo Arile, would like to inform you that we are recanting our testimonies for several reasons, with the primordial objective to help you both to be set free, together with your fellow co-accused in the last case at the Sala of Honorable Judge Lito of Muntinlupa City RTC Branch 206. We both planned to recant as early as 2018, but due to the impossibility of communication, we were not able to do so. We are bothered by our consciences. We do not want you to be victims of mistrial. We will reveal in due time. We will reveal in due time. We are assuring you that the last case will be dismissed. We suggest that you must send your lawyer emissaries here at Pasugi, Sablayan Prison and Penal Farm Occidental Mindoro, ASAP, for us to talk on legal aspects of our recantation. So gusto na rin na mag-recant, diba? Your emissary should bring lawyer-client agreements as a requirement for lawyers' visits. We suggest that there must be a coordination with DG Katapang for easy entry and provision of security for the lawyers. Ito po. 5 more state witnesses will follow after a recantation whom we had convinced to do so. Please act ASAP. We assure you of our cooperation and commitments. The bearers are, and then may hawak daw supposedly itong sulat. So basically, About the nature of his testimony, Hindi natin alam, no, kasi supposedly i-offer daw yung testimonya para sabihin na merong trading sa Pilipin ng mga panahon na yon, una, at pangalawa supposedly, di ba, yung ang narrative na para raw iyon pag-ambag sa pagtakbo ni Senator Laila de Lima. So basically yan yung tenor supposedly, at yun rin naman yung mga pinagsasabi ng lahat ng mga witnesses na right from the very start sinasabi namin na ito invento, sila yung tinakot, at nakita naman yung sunod-sunod na paglikat ng mga witnesses, no? Nagsimula yan kay Kerwin Espinosa, napunta kay Ronnie Dayan, di ba?
napunta kay Assistant Director Deputy Director Ragos. Meron din si Ador dun sa ibang si Adorco. Ang ngayon meron na naman tayo din si Magneo at si Miguel Arile. Tell us about this person, this witness. Ano siya? If he's a convict for kidnapping. Yes, dati silang police officers, no? Si Rodolfo Magleo ay dating major, no? They were convicted for kidnapping. He was convicted for kidnapping in 2 counts, if I believe. And then si Sergeant Nonino Arile, dati rin tong PNP, no? At Sargento. For kidnapping. Ano bang nakalimutan ko na rin kung anong kaso. Sorry, attorney, layman's term lang. Pero unofficial pa po ang So, nag-interest pa lang to. interest pa. Tama, sir? Nagpahayag sila ng interest Nagpahayag pa lang na ng mag-recant. interest. So, ano Tama. po? Nakalagay dito ha, babasahin ko ha. Would like to inform you that we are recanting our testimonies ha. So nakapirma silang dalawa. Well, of course, meron to proseso no, ng proper recantation. Ilalagay sila sa hukuman, no. Okay. So meron itong ability naman yung prosecution to cross, no. Official So may na yan. proseso ito. Official na yan, sir? Pero ito Pwede ay na- nasa court record na po. So pwede nang tawagin na nag-recant na sila? Tinurn over po namin ito sa court, no? Well, officially, sinasabi nila dito sa sulat nila, we are recanting, no? So, as to whether that is legally binding, ibang-usapan niya kasi may proseso po tayo. So, Sir, yung sulat inabot mismo kay Secretary Dela. Yes. siguro Ang sulat ay inabot mismo ni Rodolfo Magleo kay Senator Laila De Lima bago mag-isa din. At dahil nga dito sa sulat na to, kahit yung prosecution ay nagdesisyon na huwag nang ipresenta si Rodolfo Magleo bilang isang testigo. So kung dahil sa aksyon ng prosecution, masasabi natin na nabawi na talaga o hindi binabawi na talaga ni Magleo, hindi na siya testigo lamang kay Senator Laila De Lima. Yan ang dahilan kung bakit hindi na siya presenta. Pero mas importante dito ay yung matagal na nating panawagan sa mga lahat ng mga testigo na nagbigay ng mga salaysay laban sa mga akusado. Ito na yung panahon na lumabas kayo. Sundin nyo yung ginawa ng mga testigo na tulad nila Deputy Ragos at ngayon na si Magleo. Sabihin na natin ang katotohanan, ilabas na natin at itigil na natin, tapusin na natin itong mahaba-habang pagkakakulong ni Senator Laila De Lima na nakabase lamang sa mga tinatawag nating trumped up charges sa mga basurang mga akusasyon labang kay Senator Laila De Lima. 7 taon na napakahaba na para sa isang tao na makulong dahil naman wala naman siyang kahit say wala namang kasalanan. Attorney, yung bail. Kumusta sa bail? Ang bail, napag-usapan kanina at sinabi lang ni Judge Sito dyan ay pending ating, meron pa, ni-remind namin si Judge Sito sa aming motion for reconsideration. Kinilala naman niya na meron pang pending motion for bail. At yan ay re-resolvahin pa rin in due time. Yung offer to recant, attorney, is it unconditional or is he offering some sort of horse trading para mapawalang sala siya or something? Nakalagay po dito ha, sa sulat niya na hindi naman natin alam, no? Pero sinabi niya dito, we are bothered by our conscience. Wala naman po siyang binigay na kahit ano. At sinabi naman po niya kanina na totoo ito, pirma niya po ito. Do you have a theory why he's recanting or offering to recant? Alam niyo po, lahat naman sila nagsasabi noon, sila ay tinakot at sila ay binabother ng konsensya nila. No? Maniwala naman siguro tayo na kahit paano mga tao ay may konsensya at itong mga taong ito ay lumalabas na at consistent po sunod-sunod po silang mga witnesses ang nag-recant. Tinakot ni Justice Aguirre or sino? Wala naman silang sinabi. Wala naman sila Ganun, sinabi pa. Pero kung nakalagay rin naman kasi sulat na since 2018, 2018. gusto na nila talaga mag-recant pero wala lang silang pagkakataon na sa publiko yung kanilang talagang tunay na pagtingin sa kaso na to. At ngayon lang sila nagkaroon talaga ng pagkakataon na magsabi sa hukuman ng katotohanan na talagang kahit sila naniniwala na walang kasalanan ni Senator Laila De Lima at dapat na siya palayanin. Attorney, ibang witnesses, sir, anong epekto ng recantation? Hindi pa nila pinipresent yung witness, so technically, baliwala sa kaso. Tama naman, may mga ibang mga testigo pero ang sinasabi natin dito, ito yung nakikita nating pattern na sa mga testigong na ipresenta labang kay Senator Laila De Lima mula pa noong 2016. Sila ay mga testigo na tinakot, pinilit at baka lang di natin sigurado no na baka meron silang may in-offer sa kanila noon para gumawa ng salaysay. Pero ang malinaw ngayon
binabawi na ni Magleo yung kanyang akusasyon laban kay Senator Laila de Lima. In the same manner na binawi ni Deputy Director Ragos ang kanyang akusasyon laban kay Senator Laila de Lima. Na pareho si Nonilo Arile, ganun din. Sinabi dati ni Nonilo Arile na involved si Senator Laila de Lima sa illegal drug trading sa loob ng Bilibid. Pero ngayon, handa siyang bawiin ang kanyang salaysay. Siguro kapag nagbigyan ng pagkakataon at plataforma, itutuloy ni Nonilo Arile yung kanyang sinasabing pagresign. Sir, reaction ni Senator nung nagtanggap yung sulat? Yung reaksyon. Ang reaksyon ni Senator Laila de Lima, at hindi namin alam ang gagawin namin muna kasi nagulat kami na merong ganyan sulat, wala kaming kalam-alam dyan. Ni pahaging nung umpisa, wala kaming alam, at si Senator Laila mismo ang nakatanggap ng ganitong balita, at pinulong niya kami at hiningi niya ang aming opinyon kung anong gagawin sa sulat na yun, at nagkasundo nga kami mga abogado na ilabas na hanggang ang sulat na yan ni Nonilo Arile at iparating na sa hukuman. At ang naging resulta nga, ang prosecution ay nagulat sila, hindi na nila presenta si Magleo. Paki-drawing nga po, attorney, paano sila, nakaposa silang pumasok, paano nila inabot yung letter? Ay, wala po kami doon. Wala. So, hindi namin alam, no? So, ang nakita lang po namin, pagkarating po namin, si Senator Laila de Lima, sabi niya, I have to talk to my lawyers. And may At tinulong niya na po kami. Hawak na May niya. hawak po siya. Tapos, pumunta po kami doon sa library at sinabi niyang, inabot sa akin to. At syempre, si Senator Laila de Lima, attorney siya, anong gagawin natin dito? Medyo ninenervyos. Kitang-kita naman, alam mo naman, syempre, kung 7 taong ka na nakakulong, kung anong gagawin. Nung una, nag-usap-usap kami, medyo tense rin yung situation. Pero isa lang naman yung resolution, di ba? You have to tell the court because it's your duty as an officer of the court kung ano yung katotohanan. At katotohanan, binigay kay Senator Laila de Lima. Ano po reaction ng judge, attorney? Ang maganda reaksyon naman ng ating hukuman dahil nagsabi naman si Rodolfo Magleo na merong banta sa kanyang buhay dun sa Sablayan, at humingi siya sa hukuman ng permiso na maalis sa Sablayan at maibalik dito sa Bilibid Prison, sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Today? Ngayon, effective today, at yan ay pinayagan ng hukuman natin dahil naniwala naman ng hukuman na meron talagang banta sa kanyang seguridad, buhay at seguridad. How about Nonilo, sir? Si Nonilo Arile, base sa order ng ating hukuman, ay ililipat din mula sa Sablayan patungo dito sa Bilibid Prison, at di namin alam kung ano susunod niya mangyayari dyan, kung maglalabas na sila sa kanilang salaysay. Pero ang importante nga dyan, itong dalawang ito ay hindi na to testigo laban kay Senator Laila. Sir, They shortly lang. mentioned 5 others? Yes, Yes, mayroon siya salamat. binanggit na 5 parang mga testigo na susunod sa kanilang mga yapak. At yun, kagaya ng sinabi ko ngayon, ay panawagan sana itong 5 ito ay lumabas na rin para makita na natin talaga yung tunay na kwento sa tinatawag nating mistrial of the century. Presumably convicted. I assume they are all convicts kasi sila lang magkakasama doon sa Sablayan. Kasi majority naman ng mga witnesses na ginamit natin kay Senator Laila de Lima ay yung mga nasa custody ng Estado. Attorney, shortly lang, ano ba yung ina-accuse ni nung dalawa? Yung nag-recant, ano bang ina-accuse sila kay Senator? Si Una Arile, nila- sinabi niya Anong sabi niya? may involved sa drug trading, isa sa mga drug trader, tsaka yun daw ay supposedly para sa kampanya ni Senator Laila de Lima. Si Magleo, sir. Si Magleo, first time yung magte-testify supposedly. First time tayo magte-testify ni Magleo. Okay. Ang sinasabi ni Magleo sa kanyang salaysay, siya ay hinikayat ni Senator. yung namatay na si JP Sebastian na ma-involve sa pagbenta ng droga, at yung proceeds daw ay ibibigay daw kay Senator Laila de Lima. Pero wala naman siya sinabi sa kanyang salaysay na ito ay alam ni Senator Laila de Lima, at hindi rin niya na-confirm ito na Senator Laila de Lima. Lahat naman sila puro daw, no? Daw. Kausap si JB Sebastian at tapos noon ay ibibigay daw yung proceeds sa kampanya ni Senator. So isa lang po ang nag-testify ngayon. Ang sinalang, pero deemed na nag-testify rin yung 3 kasi in-adapt naman yun, wala nga lang cross-examination.
Yung Inadapt ng tatlong prosecution. Bali apat sila, no? So yung tatlong AMLAC investigators. Attorney, patingin ng sulat. Yung bang unang Kukunan lang ho namin. And the next hearing, ano sa inyo, sa kayong dalawa sir, hawak na. Kayo po ng Sir, full name niyo pala? Attorney Gino Tolentino. Don't cellphone.